Magandang araw mga repa, gagawa na naman tayo ng video. So tong video na to is about to sa request about sa antinatalism. So sa mga hindi nakakaalam, kung ano yung antinatalism is yan yung hindi pag-aanak. Voluntaring desisyon ng lalaki man yan or babae na wag mag-anak kasi alam niya ang sasapitin ng bawat nilalang dito, which is yung magiging anak niya na magsasuffer talaga dahil nakita niya, namulat yung mata niya na itong buhay na to talaga is punong-puno talaga ng suffering. Dahil yung katawan nga ng tao, once na mag-exist ka is puro limitasyon. Tsaka hanggat may katawan ka, magsasuffer ka dahil yung estado mo talaga default is negatibo. Lagi kang hunger. Ibig sabihin ng hunger is lagi kang gutom. Kasi dun ka dun ka lang nabubuhay sa pagkain. Actually, dun lang talaga umiikot yung buhay. Survival lang din talaga para may makain ka. So, yung mga ibang tao naghahanap ng purpose sa buhay, hindi kasi nila alam tong information na to. So, yung antinatalism is yan yung voluntary na desisyon ng individual, lalaki man yan or babae na wag mag-anak. Kahit naman yung incel, may driving force pa rin sila kasi hindi na, yung purpose kasi yun yung purpose, yung decision mo. Yung incel is involuntary naman yun, hindi naman sila voluntary talaga na hindi mag-aanak. Meaning is yung decision pa rin talaga nung nangingibabaw. So yung incel is, majority dyan is nakaprogram pa rin sa default, which is yung survival and procreation. So, yun. Yan yung antinatalism para sa kaalaman nyo. So, bakit ba nagiging antinatalist yung tao? Kasi nga, na either nagdusa siya, nahirapan siya sa buhay niya. Which is lahat naman talaga dito, walang exclusion. Kesyo mapayaman ka, pangit ka, maganda, pogi, famous ka, is magsasuffer ka rin talaga at mamamatay. So, pag namulat yung mata mo dito, so bakit ka pa magdadala ng nilalang dito, which is yung anak mo, di ba? Yun kasi yung tanong dun eh. Tsaka yung mga taong kaisip ng ganito is natatanong talaga nila kung bakit sila nag-i-exist. Unang-una is magkakaroon yan tao na yan ng existentialism. Ibig sabihin at some point ng buhay niya is natanong niya yung sarili niya. Which is yung spirit niya yung nagtatanong noon. Yung spirito niya yung nagtatanong noon, bakit ba ako nandito? Ano bang purpose ko dito? Bakit ako nandito? So mostly na may mga spark o tinatawag nating kapiranggot na spirito sa kanila is yan yung mga curious na tao at nagtatanong sa mga bagay-bagay kung anong nangyayari sa mundo. Tsaka bakit ganito yung nagfa-function yung lipunan. Tsaka yung nature din na tanong niya rin sa sarili niya bakit ganito na puro suffering tsaka paghihirap lang. Tapos mostly ng mga tao ay selfish din talaga. So natatanong rin niya yan sa sarili niya. Bakit ba siya nandito? Kahit naman, antinatalist ka, yung existence mo, hindi mo rin control yan. Kasi control yan nung nauna pa sa'yo, which is yung parents mo. So, ikaw, nag exist ka, dahil nga inanak ka ng parents mo, is ang magagawa mo na lang talaga is graceful exit. Yun yung sinasabi ni SQS, yung master ko na Amerikano, na lagi kong pinapanood kahit pa nung una pa. 7 years ko na nga natuklasan yung channel niya. Pero paulit-ulit ko pa rin siya pinapakinggan. Kasi nga, yun yung nagre-remind sa akin na parati na maging grounded ako na yun na talaga purpose ng buhay. Tsaka, at the end of the day is lahat tayo mamamatay. Tsaka magsasuffer. Walang exclusion yan.
So yung mga nagsasabi lamang sila sa buhay is wala makakalamang sa kamatayan. Balewala lahat ng mga achievements mo dito, balewala lahat ng mga accomplishments mo, tsaka mga experiences mo kasi kasabay mo nga maglalaho yan. So ang main purpose lang talaga is survival lang talaga. So yan yung purpose. Mayroong nga mga hayop, 'di ba? Or insekto na ganun. Pag na-fulfill na nila yung procreation, which is DNA replication, is mamamatay na sila. Or papatayin sila ng partner nila, ganun. Brutal talaga yung nature, walang pakialam yan. Kasi bawat living organism dito is yun talaga yung default program. Parang yung utak mo, 'di ba? Ano bang function ng utak mo? Mag-isip. Parang yung tenga mo, bakit ka man nakakarinig? Kasi yun yung function niya na ano. Pero overall nga lang din is yung mga composition ng living organism sa tenga mo, utak mo is need yan ng nourishments which is makukuha mo lang talaga sa pagkain. Kakain ka talaga ng animal meat or karne na sinasabi, tsaka prutas or gulay. So, ganun pa rin para manorish yung mga body parts mo. Ibig sabihin mga parte ng katawan mo mag-function is yun talaga. Now, yung identity kasi ng tao, false yan, false. Di ba sinabi na natin na ano, yun kasi yung papalayain mo eh. Which is wala naman talagang ikaw, di ba? Kasi nga yung walang permanente dahil yun yung tinatawag nating no self. Matutuklasan mo na itong katawan mo is hindi naman din to talaga sa'yo. Hiram mo lang to kasi nga ang nagmamay-ari talaga nito is yung Mother Nature. Now, yung iniisip mo na ikaw is yun yung kakapiranggot na espiritu mo na nagko-question, nagtatanong sa purpose niya dito, which is nga yung existentialism. So, sa spiritual awakening or pag-achieve ng enlightenment is yan talaga yung main purpose niyan is palayain mo yung consciousness mo sa bond which is yung program default ng Mother Nature which is yung mag-survive at procreate. Kahit paanong meditate mo dyan, kung hindi mo na-achieve yung enlightenment, is yung utak mo talaga is marami talagang iniisip yan. Kasi yun yung function niya, mag-isip talaga na mag-isip eh. Yung puso mo, ano ba function yan? Bukod sa pagsusupply ng dugo sa bawat parte ng katawan natin is yung human emotion na tinatawag natin is program lang din yan ng consciousness ng puso mo. Tsaka yung nararamdaman mo, human emotion. Actually, yan nga yung power source nitong matrix na to kasi yung emotion mo yung driving force mo para kumilos, di ba? Tsaka yung hunger mo mismo dahil sa katawan mo nga nasa state yan ng hunger. So dalawa yan, emotion is para sa procreation. Tsaka yung last din, 'di ba? Yung parang yung penis mo, testicle mo, prostate mo is ano ba function yan? Function yan talaga is para mag-procreate at malibugang ka. Send yan ng signal sa brain mo na malilibugan ka tapos magkakaroon ka ng erection. Ganun din sa babae. Makakapag-produce sila ng egg cell every month. So, yun yung purpose nun. So, kala mo talaga may individual na ikaw pero wala talaga kasi nga Mother Nature ka lang din. Parte ka ng Mother Nature. So, yan yung papalayain mo yung consciousness mo sa bond ng material. Yun yung sinasabi nila. Now, pag na-achieve mo yung enlightenment, is guguho talaga yung mundo mo. Kasi para ka nang patay rin talaga. Tsaka, ang katumbas nito is serenity or eternal peace. Yun yung immortal state bago ka pumunta dito or kawalan na tinatawag ko, kawalan, nothingness. So, bago ka ipanganak is hindi ka nag-i-exist, di ba? So, pinull out ka lang dahil nagkaroon ng essence dahil nga sa pinanganak ka, di ba?
So, yun na na yun yung papakawala mo sa enlightenment. So, para matranscend mo yung pagkatao mo. Wala ka na mararamdaman na emotion dyan na negative, which is yung mga program ka. Tsaka yung mga attachment. Oo, tumatawa ka dahil may jokes dyan, pero yung attachment na is wala. Yung utak mo rin, wala rin yan maraming iniisip. Kasi yun yung program talaga ng Matrix yung parang Tsaka desires mo rin talaga is mawawala rin yan. Yung last din, mawawala rin naman talaga yan Lahat mawawala talaga, lahat ng program. Kasi nga, na-clear mo na yung chi channels mo or tinatawag natin program ng bawat parte ng katawan mo. Kaya nakita niyo yun sa yung picture ng monk. I-search niyo yun sa front cover ng album ng Rage Against the Machine. Yung isang monk doon na sinunog siya. Buhay yun sinunog ng buhay. Tapos, parang suicide yung ginawa niya Tapos, dahil sa protest. So, yun. Steady lang siya talaga doon. Na nasa samadhi state siya. Ibig sabihin nun is non-attachment. Magagawa ko rin yun actually. Yung parang aalis ka out of body experience. Pero malimit ko lang magawa yun. Dati nung bago-bago pa to. Ngayon kasi syempre busy ka na sa One time pagka ganun, yung tulog ka. Tapos maobserbahan mo yung sarili mo natutulog. Tapos nakokontrol mo nga yung mo yung parang gusto mong i-perceive. Ganun siya. Parang out of body experience nga. Yung spirito mo parang Pero wala naman talaga spirit Ano lang talaga siya, zero. Observable lang din talaga siya. Pero yun yung ginagamit na power source ng katawan ng tao, which is itong nature. Itong nature kasi, ito yung fall of man. Kasi nga, yung totoong essence is yung talagang yung kawalan. Tapos pinul lang dahil nga nag-exist, 'di ba? So ginagawang power source yung kawalan or spirit na sinasabi natin. So yun yung nagque-question kung bakit ka nandito. Anong purpose mo dito? Bakit ka nabubuhay? Yan yun yung spirit mo yan. Yung spirit mo. Now, yung spirit mo yan yan yung nakashackle sa katawan mo, di ba? Dahil clog nga yung chi channels mo. Now, yun yung goal talaga ng mga Buddhists. Tsaka mga ibang religious groups na pakawalan talaga yung Yun din yung yung sa symbolism ng Christians, 'di ba? Yung kay Kristo pinako sa krus. Kasi nga yung katawan mismo yung krus mo. So yung mga story sa Bible is yung mga meaning talaga yun is hidden. So si SQS i-binge watch nyo yung channel niya. Tapos pakinggan nyo talaga yung mga niya. Although English yun pero kung mga nakakaintindi kayo na English, pakinggan nyo pa ulit-ulit. Yun yung meaning nun na yung spirito mo pinako sa krus kasi nga naging katawan. Yung katawan talaga yung yung coffin talaga. Yung krus yung katawan mismo. So medyo metaphysical meaning nun kasi naniniwala sila na yung story ni Jesus Christ at ni Buddha is lang talaga yan composition lang yan ng mga kagaya ko rin yung mga naka-reach ng enlightenment tapos nagsulat ng mga obserbasyon nila sa mga nangyayari sa buhay at pinalathala nila. So maraming utak yan, hindi lang yung iisang tao. So, yun. Kaya nga may gospel of ganito. 'Di ba sa Bible may gospel of Timothy, gospel of apostle, mga ganyan-ganyan. Yung mga script is yun yung mga Pero hindi natin sure kung yun talaga yung pangalan ng tao na nagsulat na yun. Pero composition nga yan ng mga taong enlightened beings na nagsulat para i-share yung ganitong knowledge. So, yan. Kaya may mga anti-natalists is natuklasan kasi nila na wala naman talaga sa yung buhay. Kasi nga,
lahat ng achievements mo dito, tsaka lahat ng mga gusto mong gawin at tsaka yung mga ano is talagang wala ring saysay dahil mamamatay ka. So, yung success is defeated by your death, 'di ba? Dahil yung kamatayan. Yun kasi yung limitasyon eh. Pagka nag-exist ka is puro limitasyon. Kung ikaw, bukas ka sa information na to, might as well na wag ka na lang mag-anak dahil nonsense. Unang-una, ubusin yung oras mo dyan kasi bubuhos mo lahat ng oras mo dyan at attention para mapalaki ang bata na yan. Which is, yun din yung sasapitin. Kagaya na sasapitin mo na magsasuffer din at mamamatay dahil may katawan. So, mas maganda, wag ka na lang mag-anak, di ba? Kung kahit nga ako natatanong ko rin sarili ko, sana hindi na lang din ako inanak eh. Pero wala tayong choice kasi niyan eh, kasi yun nauna sa atin eh. Force play talaga to. So, lahat na nag-i-exist dito, force play yan kasi nga, kagagawa niya ng mga ignoranting tao dahil parte sila ng nature. Sabihin na natin yung nature is ignorant. Kaya nga alam mo yung, ah, pag natuklasan mo yung, di ba may storya na Eva at Adan, yung kinagat nila yung apple sa tree of knowledge. So, natuklasan nila na may masama talaga na good and evil. Pinagbabawalan sila nung Diyos, di ba, na wag kainin yung forbidden apple. Matigas ulo nila, di ba? Tapos, kinagat nila. Yun yung enlightenment na natuklasan nila na pucha, lahat pala masama dito. Tapos, nakahubad sila, di ba? So, dati, sa nature kasi is, di ba yung mga hayop, hindi naman bastos sa kanila yung mga ganyan eh. Yung mga ganyan. Wala kasi mga utak yan eh. Alam lang talaga niyan mag-function is carnal, worldly desires lang talaga. Kumain, matulog, mag-entertain, makipagkantutan. So, majority ng tao, hindi nagtatanong yan. Wala silang inner conscience. Hindi nila natatanong kung ano bang, may katuturan ba yung ginagawa ko dito? Minsan maobserbahan mo yan sa mga tao sa paligid mo. Lalo na yung mga mundane na tao. Yung mga pinag-uusapan nila walang kwenta. Yan yung mga tao na sinasabi nila lahat may spirit. Pero hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala doon na lahat ng tao may spirit. Mostly lang ng mga tao is soul lang yung meron sa kanila. Ibig sabihin ng soul is katawan lang, consciousness. Pero wala sila nung katiting na spark na spirit. Kasi kung may katiting ka na spark na spirit is, ito nagpapatunay, ilan ba yung nakasubscribe sa akin? Di ba yung nakasubscribe, 500 lang. So, ibig sabihin, ganun kakaunti yung may spark ng spirit na tao. Kaya wag nyong ikukumpara talaga yung sarili nyo sa karamihang tao dahil mostly ng mga tao dyan, hindi ko sure to pero base sa observation ko talaga is, hindi talaga lahat may spirit. Post-creation, ibig sabihin ng post-creation is yung soul lang meron sila. Ibig sabihin ng soul is yung katawan lang talaga, consciousness, na nagfa-function based doon sa animalistic, worldly, carnal desire. So, yun lang yung sinabi ko na yun lang yung alam nila na basic function na mag-drive, yung mga, which is matututunan mo yan sa memorization tsaka repetition. Wala sila, yung ibang tao magugulat ka, wala silang abstract thinking. Meron photographic memory yung iba, yung mga ibang tao na sheep na tinatawag natin. Pero, wala silang kakayahan ng abstract thinking. Kagaya na itong mga continuous flow na to. Abstract thinking to itong ganitong continuous flow na pagsasalita na walang script. Yung ibang tao, walang kakayahan na ganito, na dun ka magugulat na kasi nga, the fact na onting percentage lang ng subscribers ko ang nakaka-tap nito is ito lang talaga yung mga tao talaga na may katiting talaga na spirit. Although hindi man kayo lahat spiritually awake, pero at least nagigets nyo yung pinupunto ko dito. Nagigets nyo kasi nga
iba kayo dun sa karamihang mga tao, which is parang hayop lang din talaga. So pag namulat yung mata nyo is para ka talaga napapaligiran ng hayop, promise. Kaya nga minsan hindi na talaga ako lumalabas ng kwarto rin minsan eh. Tsaka tinatimingan ko na pagka wala ganong tao dun ako lalabas kasi nga yun nga, ganun nga yung eksena, parang zoo. Para ka nasa zoo eh. So, yun yun. Kaya may mga antinatalism kasi natuklasan talaga nila na wala talagang kwenta lahat dito. Actually, lahat sa Gnostics pa nga, mas malupit sa kanila. Lahat is evil eh. Lahat dito masama. So, hindi sila yung mga Gnostic Christian tsaka Buddhist, hindi sila nag invest ng spirit nila dito sa material. Mostly ang goal nila basta may makain lang sila tsaka matitirahan. At inaantay na lang nila yung kamatayan nila. Tsaka ina-achieve nila enlightenment para matranscend nila yung humanity. Kasi mahirap gawin yung paulit-ulit na nangyayari everyday kung hindi ka enlightened na tao. Ibig sabihin, kasi meron ka pa ring program eh. Ibig sabihin yung program ng mga same sa hayop, yung worldly carnal desires. Yun kasi yung goal ng mga ng mga Buddhist tsaka mga Gnostic eh, na ma-achieve nga yung enlightenment para ma-reach nila yung nirvana state or tinatawag kong God state or zero state. Ibig sabihin, para ka na talagang patay talaga. So, yan yun. Actually, kaya ko nga umupo sa isang upuan ng ng matagal. Minsan nga dito sa flat ko, nagpaparaw ako ng 1 oras eh. Pucha yung mga ibang tao hindi nila kayang gawin yun. Hindi nila kaya talagang gawin yun. Kasi may mga mind chatter yan eh. Which is hindi nila control yun dahil yung utak nila is nagfa-function lang din according sa natural function ng utak, which is mag-isip ng marami. So, yan yung tinatawag nila monkey mind. Kahit anong meditate mo dyan, although yung meditation, yun yung tool para ma-enlighten ka, pero kung ang purpose mo na ma-quiet yung mind mo, magme-meditate ka, is walang silbi yan. Walang silbi ang meditation kasi nga para ma-quiet mo yung mind is kailangan i-transcend mo yung psycho-physical aspect ng pagkatao mo. So, yun yung goal ng enlightenment. Magkakaroon ka ng inner peace or tinatawag nating serenity or zero state nirvana. Yan talaga yung main purpose na So, kaya may mga tao na ganun eh, na ayaw rin talaga mag-anak. Pero mostly din sa lipunan natin. Kaya yung ibang mga tao ayaw mag-anak kasi yung mga ibang lalaki is screen time, mabababa yung testosterone, wala na rin talagang gana. Tsaka nakahook din, alam ko nakahook din yung humanity sa technology. Ibig sabihin, patay na nga itong mga tao na to dahil nagfa-function lang based sa animalistic, worldly, carnal desires. Bukod pa doon, may technology pa, which is yung tinatawag ko nga nanotech. Dahil contaminated yung hangin, tubig, tsaka yung pagkain natin ng heavy metals. Nagiging microchip yan eh. Tapos connected ka na sa mga devices. Sa lahat ng electronic devices. Tapos yung kable ng kuryente, nagsisend yan ng signal ng subliminals. Which is yung mga suggestive thoughts. Ibig sabihin, yung mga suggestion na iniisip. Kaya mapansin mo yung mga nagsashabu. Nagsishrink utak niyan eh. Tapos bumibilis yung tibok ng puso. Plus, gawa rin sa metal yung shabu. So, yung utak niyan, nakakarinig sila dun. Yung technology na sinasabi ko sa inyo, V2K, voice to skull. Kala nila, iniisip nila yon yung ganun. Yung pala is talagang yun, technology yun. Ito rin, napansin nyo yung mass killing ng isda sa dagat. Technology rin yun eh. Kasi AI nga kumukontrol ng humanity. So, nagsisend yung sa tubig, di ba gagana rin yung EMF tsaka sa hangin. So, nagsisend ng mga EMF na attack para mamatay yung mga maraming
isda sa dagat. So, mahirap siya intindihin kasi kaya ko 'to alam kasi targeted din ako ng technology na ganyan, eh. So, bukod pa sa shine-share kong knowledge na about dito sa nature is targeted din ako ng technology kaya alam ko 'yan. So, yun nga, balik tayo diyan sa antinatalism na 'yan. Basically, yun lang naman talaga purpose, eh, kaya may mga ilan-ilan na tao na talagang ayaw mag-anak. Consciously, na decision. Consciously na decision, hindi yung involuntarily kagaya ng mga incel. Eh, dahil hindi sila napili ng mother nature, which is yung genetic determinism na sinasabi ko, yung babae. Kasi yung babae, 'di ba, nature 'yan. Sila picker, sila namimili, 'di ba? So, ang pinipili ng babae is talagang yung may kakayanan talaga na genetic na makapag-survive sa next generation. So, attractive sa babae yung mga evil na tao, yung mga masasama. Kasi yun talaga yung default state, eh, ng ano, eh, ng tapos, sino ba yung may mga ganun din na ano, hindi ko naman nilalahat, Siyempre, yung may mga itsura rin na ano, minsan yung mga pogi rin talaga na talagang mga salbahe yung attitude. Kitang-kita mo rin talaga sa mata nila. Tapos, basta yung aura na nalalabas nila, yung vibe. Minsan kasi totoo yung ganun, yung vibe na nilalabas ng tao. Kasi parang, ano tayo, connected tayo, di ba? Dahil nga isang consciousness lang tayo. Energy lang din yan. So, yung emotion na nilalabas na vibe natin, tsaka yung iniisip is energy din yan. So, masisense mo rin yan. Yun yung tinatawag instinct. Instinct, yun yung tawag doon, instinct. So, meron kang gut instinct na ano, yun yung ginagamit ng mga hayop sa nature para makasurvive sila. So, dahil yung babae, nature yan, sila talaga namimili ng mga suitable partner na makakasurvive sa next generation. Which is nga yung manipulative na beta box provider, tsaka yung may upper hand sa genetic na talagang bad boy na tinatawag natin. Yung parang yung sinasabi nilang dark triad. Pero hindi rin ako naniniwala din talaga dyan. Pero maraming chance talaga na ganun. Kasi obvious na obvious din talaga nakikita talaga sa mukha yung ano, kung mabait yung tao or hindi. Na ano, tsaka yung vibe na ini-emit. Dahil nga sa instinct natin na tinatawag, which is based yan sa animal condition. Default din yan. So, yan yun. Kaya may mga antinatalist is namulat yung mata nila sa suffering ng buhay. Tsaka wala ring sense dahil lahat tayo mamamatay. So, kung mabait ka talaga na tao is at responsable ka. 'Di ba sabi nila, mag-anak ka dahil responsable. Baliktad yun, kabaliktaran yun. So, kung hindi ka mag-aanak, mas responsable ka. Tsaka mas mature ka na tao kasi nga, ayaw mo magdala talaga ng bata dito na magdudusa rin talaga at mamamatay. Same ng sinapit mo. So, tsaka yung offspring mo, reincarnation mo rin yan, eh. Yan yung rejuvenation ng replication ng DNA mo. So, 'di ba desire nga ng bawat individual na makapag-procreate, which is wala kang control niyan, pera na lang talaga ngayong generation na to kasi sa screen time, 'di ba? Mostly ng mga lalaki is YouTube ng YouTube, tapos puro BPA pa yung kinakain dahil nasa plastic. Tsaka lahat ng kinakain puro processed, puro soya. So, mapapansin mo yung iba, ang payat naman pero malalaki yung dede. Dahil yun doon sa tinatawag nating pagkain process. Soy boy, tawag natin doon, soy boy. Yung mga lalaki na ganun. Kahit yung mga nag-gym, hindi rin exemption yun. May makikita ka talaga na malaki yung mamariglan na lalaki dahil nga sa kinakain yun na puro soya. So, yun.
Yun talaga main purpose ng mga anti-natalist na ayaw nila magdala ng ano dito, patay. Hindi nga actually buhay patay. Dadala ka ng patay dito. Yun nga rin yung purpose ko kaya ako mag-anak Dadala ka na naman ng patay dito. Sinasabi ng mga ignoranting tao, life is beautiful. Yan yung maya na tinatawag natin. Hindi kasi nila nakikita yung nature. Now, kung life is beautiful, bakit ayaw mong tumira sa nature? Yun nga yung sinasabi ni SQS Malamang ayaw mo dahil kakainin ka ng buhay ng nature dahil may kipagsapalaran ka talaga. Papatay ka ng hayop, di ba? Tsaka magtatanim ka. Which is kukuha ng oras, mag-aantay ka ng harvest time. Di ba? So, hindi ka rin pwedeng umasa sa fruits and vegetable dahil hindi ganun wired yung katawan ng tao. Kailangan talaga natin ng protein na manggagaling sa karne. So, paano? Yun lang siguro. Peace.